Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about Satan. Sino ba si Satan? And yung verse natin for today is 1 Peter 5:8. Sabi dito sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, sa Tagalog po is, sabi, magpakintino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na iyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umaatungal na humahanap ng kanyang malalapat. So, sa Satan, may hierarchy din sila. Kaya di ba marinig natin na kampo ni Satanas, di ba? So, dapat maging aware tayo na merong spirit beings, mga demons at works dito sa mundo na to. Kaya sinasabi ni Pedro dito, be alert, be sober-minded, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo ay nakaaway tulad ng isang leong gumagala. No? Kailangan aware tayo. Kailangan di tayo lasing. So, first teaching natin for today is number 1, Satan is personal and not a mere symbol of evil. So, merong paniniwala na si Satan ay hindi totoo. Na Satan is not real. He's just a symbol of evil. Kumbaga, simbolo lang. Si Satan and si Jesus, nagkaroon talaga sila ng temptations. Tinukso talaga ni Satan si Jesus. Pero Jesus, hindi siya kwentuhan sa wala or hindi siya nakipag-usap sa wala. Kumbaga parang walang conversation na nangyayari. Diba? Tinukso talaga ni Satan. Even si Satan, even si Jesus, hindi siya nakalusot kay Satan sa panunukso ni Satan. So, merong Satanas talaga, may demons talaga, and they are real. They are working. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 na sa mga mananampalataya, for we do not wrestle against flesh and blood. Yung pakikipagdigma natin, yung pakikipaglaban na hindi ito laban sa kapwa-tao. It's not against flesh and blood. So, sa Tagalog, yung pakikipaglaban natin, hindi laban sa mga tugo, laban sa mga pinuno, laban sa may mga kapangyarihan, laban sa kapangyarihan hindi nakikita, spiritual beings na naghahari sa sabibutan sa kadiliman, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan. Kalaway tayo. So, meron talagang angels and demons, diba? Meron demonic influences. And spiritual beings, spiritual evil, nagwo-work, kumikilos sa mundo. Second na punto, Satan's power is subject to God's power. Even though Satan is powerful, yung kapangyarihan niya ay limited pa rin. Hindi siya kapantay ng Diyos. Meron kasi may idea tayo na yung si Satan at ang Diyos is heads-on na equal. No? Hindi sila equal. Si Satan ay created by God, nagrebelde laban sa Diyos, diba? Laban sa kalooban ng Diyos. Mas pinili niyang gumawa ng masama. So, Satan's power is subjected to God's power. At makikita natin to sa Job chapter 1. And si Satan, meron siyang gustong gawin. Gusto niyang saktan si Job. Si God, siya yung nagbibigay ng permission. Pwede mong gawin yan, pero huwag mo lang siyang
gagalawin as a person or papatayin yung tao. On God's part, tinetest niya si Job. Pero sa pansin niya Satan, gusto niyang wasakan si Satan. So, magkaibang perspective. Kay God, sinusubok si Job. Si Satan naman, gusto niyang wasakan si Job. And, ang Diyos hindi tayo tinutukso para magkasala. Yung panunukso na gagawin niya sa tanan, minsan pagsubok yun sa atin. So, kapag nagpa-divorce ka kay Satan, minsan may pagsubok yun eh. Minsan ang Diyos hindi tayo bigyan na magsubok ng Diyos na hindi natin kaya ng lagpasan. Kasi ang Diyos ang nagbibigay din ng biyaya para malagpasan natin yung mga tukso at pagsubok sa buhay. But sabi nga dito sa limited yung pagkilos ni Satan sa buhay natin nang higit pa sa permission ng Diyos. Kaya napakaganda ng tinuturo ng Bible na lahat ay nasa ilalim ng Diyos, nasa kamay ng Diyos. Bagamat si Satan ay masama siya, hindi siya pwedeng sumugad ng walang permission ng God. Satan's power is subject to God's power. Walang kapangyarihan, nilabas sa kapangyarihan ng Diyos. Walang nangyayari sa mundo na walang pahintulad ng Diyos. Kaya minsan, ang hirap unawain bakit kailangan natin nangyayari yung mga bagay-bagay at ang hirap pa na unawain yun. That's why dun pumapasok yung pananampalataya every time na dumadanas tayo ng pagsubok. Satan has no authority over the believers. Tayo ay nakikristo na. At lahat ng nakikristo ay tayo ay nasa authority ng Jesus Christ. At wala ng authority ang kahit sino mang si Satan or over the spirit. Kahit yung kamatayan walang magagawa sa atin. That's why yung kapangyarihan ni Hesus Kristo pagdating niya, bubuhayin tayong muli. Yun yung goal niya na we are protected in the hands of God, na pagdating niya, bubuhayin niya tayong muli. Yung mga believers. That's why, di ba sinasabi niya in Jesus' name? Now, kapag kinakalaban nila yung Diablo, sinasabi nila diba in Jesus' name. So, bilang mananampalataya, isipin mo na meron kang authority at galing kay Jesus yan. At sabi nga ni Jesus, yung Great Commission, diba? All authority in heaven and earth has been given to me. Based on that authority, go and disciple the nations. That's why we have the authority of the Lord Jesus Christ. At paano natin apply sa buhay natin? Pray for our Christ-centered family. Ang ginagawa kasi ng Diablo, sinisira niya yung disenyo ng Diyos. Kaya nga iniuna niya yung family. Iniuna niya yung marriage. Kasi doon niya unang masisira ang community sa marriage, sa family. Kaya tayo ngayon huwag mo isipin, lalo na kapag mag-asawa na, yung asawa mo kaaway mo. Kapag nag-aaway kayo, kakampi mo yan. Ang kaaway mo, yung Diablo na nagde-devour dyan sa tao niya, na sumisira sa iyong pamilya. So, ang Diablo, yun ang gawain ng sirain ng pamilya, sirain ng relasyon. Kaya, kahit yung Diablo nga, diba, sinira si Eva at Adan sa umpisa. So, ang gusto kasi ng Diablo, mawasak ang pamilya. Kaya, kailangan protektahan mo yung pamilya na meron ka. Kung mananampalataya ka, restore your family bilang head of the family, lalo na kung padre de pamilya ka. Yun yung battle na kailangan mong lagpasan, na si Kristo ang maghari
ang sa buhay natin,